Hoy, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Yan, medyo malamig-lamig ka coffee at wala pa tayong ligo. Pero naligo tayo kaninang alas 2 ng madaling araw. Ay, sige na. Ako po si Ka Coffee at ito na po ang mga updates, mga latest na kaganapan dyan sa Pilipinas. Nandito pa po tayo ngayon sa Fukuoka, Japan, pero pauwi na rin po tayo. So, nabalitaan nyo na ba to? Na may banta si Vice President Inday Sara Duterte na huhukayin niya raw po itong bangkay ni Marcos Sr. Nagkapalit. Teka. Ito, Bray. Kapalit kami ng coffee. Huhukayin niya raw po itong bangkay ni Marcos Sr. Biruin mo ha, nakalibing na, nananahimik na yan dyan sa libingan ng mga bayani. Ang banta ni Inday Sara Duterte, kapag hindi nyo ako tinigilan, sabi ni Sara ha, pag hindi nyo ako tinigilan, ayaw nyo ko tantanan, ipapahukay ko yan. Ganyan ha, ipapahukay ko yung bangkay ni Marcos Sr. at itatapon niya raw po yan sa South China Sea. Hindi West Philippine Sea ha, ang kanyang term na ginamit dyan, South China Sea, yan yung kanyang banta dyan. Wow! Ano yun? Presidente ka? Ano ka? Dinaig mo si PBBM? Ikaw yung magdidesisyon na hukayin yung bangkay ng tatay ng presidente at ipatapon sa West Philippine Sea? O sige, basahin natin Ka Coffee. Ito headline ito ng Politico.com eh. For sure, narinig nyo na ito sa ilang pahayagan, narinig nyo na ito sa ilang analysis. No? At one point in the press conference, Sara Duterte said she told a Marcos family member. Sino yan? Meron daw po siyang pinagsabihan na miyembro ng Marcos family. Sino yan? E di si Amy Marcos yan, wala nang iba. Sino bang close sa kanya? E di si Amy Marcos, yan naman nakadikit sa kanya eh. Sinabi na daw po ni Inday yan. Sinabi na daw po ni Sara sa isang Marcos family member that she would have the body of former President Ferdinand Marcos Sr., whom Rodrigo Duterte allowed to be buried in the Hero Cemetery, exhumed and thrown in the South China Sea if they did not relent in their attacks. Oh, kapag hindi kayo tumigil sa kakabira sa akin, kapag hindi nyo ko tinantanan sa kakabanat ninyo, ipapahukay ko yung bangkay na yan. Total tatay ko ang nagpalibing yan. Ganyan, ganyan ang linyahan dito ni Inday ha. Grabe ha, super powerful naman siya dyan ha. Tinalo niya pa ang presidente dyan. Hindi matutuwa ang taong bayan yan. Kahit hindi ka pro Marcos, kahit pro Duterte ka, pangit tingnan at hindi ka tanggap-tanggap na yung nananahimik na nabangkay, ipapahukay mo para ipatapon sa West Philippine Sea. Anong mararamdaman ng mga tao niyan kung gagawin mo siya, di ba? Hindi ko alam kung joke lang ito. And dahil sanay naman mag-joke itong si Sara, pero hindi ka tanggap-tanggap yan. Anyway, headline din ito Ka Coffee ng mga pahayagan na patuloy daw pong lumalala, tumitindi itong alitan sa pagitan po ng pamilya Marcos at pamilya Duterte. Headline ng Politico.com, Philippine political rift widens as VP Duterte accuses Marcos of incompetence. Tan. Incompetent daw po si Marcos. Yan ang sinasabi ni Inday Sara Duterte. Kaya medyo marami ang hindi nagugustuhan itong karakas ni Sara eh. Incompetent. Hindi daw po marunong. Actually, hindi magaling eh. Hindi marunong. Hindi nararapat sa pwesto itong si Marcos. Yan po ang sinasabi ni Inday. Sige, anong say nyo dyan Ka Coffee? Incompetent? Parang tingnan mo muna yung sarili mo sa tingnan mo sa salamin. Anong problema dyan sa performance mo bago nyo sabihin na incompetent? So, sa madaling sabi, hindi kaya ni Marcos na pamunuan itong Pilipinas. So, indirectly suggesting na umalis ka dyan sa pwesto. Mag-resign ka dyan sa pwesto at ako ang papalit. Parang yan ang gustong sabihin, yan ang gustong mensahe na naisaparating dito ni Inday. Since you are incompetent, resign from that position and I will assume. Parang ganyan ang gusto niya palabasin. Ganyan ang pinapanawagan noon ni Harry Roque eh. Ibigay yung trabaho kay Inday. Wow. Diba binoto ng 32 million Filipinos yan? O 31 million Filipinos? And you have to respect the decision of the public. Di ba? Napag-desisyon na ng taong bayan nan. Siya ang hinalal pero gusto niyong agawin ng presidency. Mukhang unfair naman yan Ka Coffee. Kung excited ka ng mamuno, abay hintayin mo ang 2028, then run for the presidency. Eh kung manalo ka, edi congratulations. Di ba? Yun lang naman yun eh. You have to respect the decision of the democracy o of the public. Di ba? Philippine Vice President Sara Duterte accused President Marcos Sr. of incompetence and the lack of leadership in scathing attack on Friday that showed the deepening rift between the two. Grabe. Hello, 125 million confidential funds, kaway-kaway, anong nangyari dyan? Ipaliwanag na ba yan? Mga corruption issues.
sa Office of the Vice President. Napaliwanag na ba yan? Yung libro, printing ng libro, gagamit ng pera ng taong bayan para ma-promote ang kanyang sarili. Napaliwanag na ba yan? At marami pa pong iba. And again, si PBBM ang incompetent dito sa pahayag na to ni Inday. Sabi niya, "It is not my fault that we are in the road to hell." Ayan, no holds barred na ito ka-coffee. Gagawin na lahat ni Inday Sara Duterte ang kaya niyang gawin. Wala na makapipigil. No holds barred. Away na kung away, gulo na kung gulo. "It is not my fault that we are in this road to hell." Ganyan ang kanyang description dyan. Nasa road to hell tayo. Wala na tayo, patapon na tayo. Ganyan ang gusto niyang parting dyan. Pero hindi ko yung kasalanan, ha? Yan ang sinasabi niya. Nasa road to hell tayo, pero wala akong kasalanan dyan. Kasalanan nyo yan, wala akong kinalaman dyan. Yan ang linyahan dito ni Duterte, who had served as Education Secretary and Cabinet, saying Marcos ran without a plan for his administration. Diba? Ang nakakalungkot lang dyan, kung nakita mo pala na walang plano si Marcos, ha? Early on, during the presidential campaign, 2021, 2022, nakita mong walang plano, bakit sumama ka dun sa taong walang plano? E di mapapahamak ka yan kung wala palang plano. Ano yan? Di ba? E di niloko mo yung taong bayan niya, nagkaroon ng deception dyan. Alam mo palang walang plano yung tao, eh, bakit dumikit ka doon? Bakit sumama ka doon? Sasabihin na, kumbinsi lang siya ni Amy Marcos. Fault niya pa rin yan. Nagkamali pa rin siya dyan kung yan ang tingin niya, and magsasuffer siya sa consequences. Dahil nagkamali siya eh, sumama siya sa walang plano eh. Pwede parang niloko niya ang taong bayan ngayon. Pwede siyang singilin ng taong bayan dyan. Ang tindi ni Inday dyan, ha? "I don't remember him discussing what he would do in government," she said. Wala siyang matandaan o wala siyang tinatandaan o walang ayaw maalala. Diba? Imposible yan. Ang dami ng interviews during the campaign. Napag-usapan yan. May debate pa yan sa SMNI mismo. Ginisa yan ni Professor Clarita Carlos. Inisa-isa yung mga foreign policy at kung ano-ano pa mga plano. Social issues. Na-discuss ng presidente yan. Tapos sabi ni Inday, wala akong matandaan ni isa dyan, ni Sara. Wala akong matandaan ni isa na diniscuss dyan. I don't remember him discussing what he would do in government. Ano yun? Selective, ano to? Ang tawag natin na? Selective remembrance. Pipiliin mo lang yung gusto mong maalala at kakalimutan yung gusto mong kalimutan. Marcos would not be responding to the claims of Duterte, sabi po ni Presidential Communications Secretary Cesar Chavez sa kanya pong pahayag sa mga reporter. Definitely, wag na siya mag-react. Actually, nahimik naman si Marcos dyan eh. Nag-react lang yan nung sinabi ni Inday na hindi ko siya kaibigan. Siyempre, masaktan yung tao. Sabihan mo naman na hindi ka kaibigan, pero ang turing mo sa kanya kaibigan. So, nag-react si Presidente dyan. Sinasabi niya, he felt deceived. Pakiramdam niya, naloko siya, nalin lang siya. Kasi ang turing doon sa kaibigan. Kaibigan siya, di ba? Nag-react si Presidente dyan, and yan, bumabalik, nagre-react ngayon si Sara. At matindi na ang mga banat nito dahil nasa road to hell na raw siya. Duterte's accusations come as the country gears up for midterm elections in 2025. Expected naman natin yan, maglalabasan itong mga baho, maglalabasan itong mga political gimmicks at kung ano-ano pa ngayong nalalapit na po ang senatorial elections. Seen as a litmus test of Marcos's popularity and a chance for him to consolidate power and groom a successor before his sixth single term ends in 2028. Posible. Chine-check nila yan. May ganun pa rin ba katindi yung kapangyarihan ng Marcos na magpanalo ng 12 na senador? Kasi Duterte, nagkaroon ng Duterte magic eh. Lahat ng tumakbo ng mga under the liberal eh. 8 diretso, tapon lahat yan. Sa Inidoro lahat yan, walang nakakalusot. So itong mga nangyayari na ito, parang part of a test. Ganun ba, kasing lakas ba ni Duterte? O magiging kasing lakas ba ni Duterte? O mas malakas ba sa mga Duterte itong si Marcos sa senatorial elections? Ibig sabihin, ipalusot niya ba itong majority ng kanyang ini-endorso under the alliance, sa alyansa, itong 12 senador na kanyang susuportahan sa 2025? Iyan, isang malaking challenge po yan. Since the falling out, Duterte and Marcos' relationship has turned hostile, driven by policy differences and investigations into former President Rodrigo Duterte's deadly war on drugs and other scandals involving his associates. Kaya nang gigigil si Inday dyan. Kasi tumakbo na, umakyat na sa Senado.
House of Representatives lang yan, yung investigasyon dyan sa tukhang na yan. And then, naririnig na lang natin sa mga balita, no, inakyat na po yan ng Senado. Ibig sabihin, iimbestigahan na rin yan dyan. Nandiyan dyan si Risa Ontiveros eh. Hindi kayo tantanan ni Risa Ontiveros dyan. Bagamat si Bato yung nagbukas ng usapan na yan, si Bato gusto niya imbestigahan yan eh, kasi pakiramdam niya unfair eh, yung nagiging treatment dyan sa House of Representatives. Kaya magkakandak din sila ng sarili nilang investigasyon dyan sa Senado. Ang problema, sabi ni Chis Escudero, hindi pwedeng ikaw, Bato. Hindi pwedeng ikaw, Bato, ang mag-handle nitong investigation na yan kasi it would be unfair. Diba? Kayo ay imbestigahan and then kayo magkakandak ng investigation. Escudero ay Senate Blue Ribbon Committee to lead drug war probe. Exactly, dapat. Sino bang hepe ng Senate Blue Ribbon Committee? Basta wag lang si Bato. Kasi pag kay Bato yan, definitely, ang laki ng bias niyan. Magiging hearing yan na nandiyan si Jonathan Morales, na yung mga resource persons, yung mga planted na. Senate President Chis Escudero is eyeing to have the Senate Blue Ribbon Committee conduct the investigation of the drug war of the administration of former President Rodrigo Duterte. Actually, kung nanahimik lang ka, Coffee, kung tumigil lang sana si Bato dyan, hindi na maimbestigahan niya dyan sa Senado. Ang problema kasi siya yung nag-ano yan eh, siya nag-ungkat ng usapan na yan eh. Di hayaan niya na lang yung Quad Committee. Ano man maging findings ng Quad Committee, total hindi naman siya pupunta doon eh, kasi may interparliamentary courtesy eh. Hindi siya pupunta dyan, di hayaan niya na lang yan, hindi walang problema, di ba? Nagsalita pa siya ng salita, magsasagawa din daw siya ng sarili ng investigasyon. Ngayon, ito ang twist niyan. Kapag binawi ni Bato yung sinasabi niya na magsasagawa siya ng investigasyon, tatawanan siya ng taong bayan dyan. Lalong hindi siya mananalo sa pagkasenador dyan. Kasi sinabi mo na magsasagawa ka ng investigasyon. And then, yet, nung nalaman mo na sinabi ni Senator Chis Escudero na hindi dapat ikaw ang mag-handle niyan, and once he cancels that, nako po, pupulaan siya ng taong bayan. Bakit mo kinancel? Porket inalis sa'yo? Ibig sabihin, may kinikilingan ka. Ganun lang yun. Kaya dapat mag-stick siya sa plano. Kung itutuloy itong investigasyon, dapat matuloy yan. Tama? Tama ba? Total, ikaw naggising ng usapan na yan, hindi dapat panindigan. Sa ilalim kasi ng aming rules, ang Blue Ribbon Committee lamang ang pwedeng mag-motu proprio investigation. Klinaro yan sa ilang parliamentary inquiry, ilang linggo na ang nakalilipas saad ng senador. Yung problema, pangunahin sa mga suspect eh. Pangunahin sa mga iniimbestigahan dito itong si De La Rosa dahil siya po dating hepe ng Philippine National Police. Kasama din po dito si Senator Bongo at ang kanilang principal na si Rodrigo Duterte. Kukonsultahin ko ang ibang miyembro pero nakausap ko na si Senator Bato. O ayan na, si Chis Escudero na mismo nagsabi. Nakausap niya na si Senator Bato. Kaugnay niyan ay sinabi ko sa kanya na anumang investigasyon na nais niya patungkol sa kanya mismo at kay Senator Go ay mas maganda siguro kung hindi sila ang manguna sa committee iyon para walang aligasyon na ito ay personal at hindi impartial. Hindi fair, sabi ni Escudero. Tama naman. Common sense naman yan, ka-coffee. Obvious naman yan. Imbestigahan mo ba ang sarili mo? Saan ka nakakita niyan? Diba? Ano yan? Self-regulatory? Self-investigation? Siyempre, yung bias mo sa sarili mo. Siyempre, pagtanggol mo yung sarili mo dyan, di mo naman pagkakalulo yung sarili mo. Kung magkakanda ka ng investigasyon, sarili mo at mga kakampi mo, mga kaibigan mo yung imbestigahan, do you think it would be fair? Definitely not. Diba? So, okay yan, alisin na yan dyan sa kanya.